Alright, so ngayon, paliwanag natin itong mga pending orders, itong buy stop, buy limit, sell stop, saka sell limit. No? So, ano nga bang gagamitin natin pag mag-ano tayo, pag mag-place ng order? Kaya may na-receive tayong signal, di ba? Anong klaseng pending order gagamitin natin? Okay, so, punta tayo dito sa trading view para makita natin. Okay, so una nating um, gamitin is yung buy stop. So, paano ba yung buy stop? Ang buy stop, ay mag-share screen pa pala ako. Share screen. Yan. Okay. Okay, so, ito yung trading view. Okay, so ano tayo? Buy stop muna tayo. Buy stop. Okay, so buy stop, paano ba yan? Buy stop. Okay. So, kunwari, enter tayo ng long position. So, ang buy stop, kailangan, itong gagamitin natin, pag yung entry price mo is mas mataas dun sa current price. Okay, so ang price natin ngayon dito, di ba? Sa Euro USD, ito na yung price ngayon. Ngayon, kung mag-enter tayo ng position, kailangan yung pending order natin, yung price na yun, mas mataas. Di ba? Mas mataas sa current price. So, ang buy stop niya dito yan. Okay, so, ayan, lagay mo dyan. So, lagay mo kunwari, yan, tapos, adjustment. So, yan ang buy stop. Okay? Yan ang buy stop. Okay? Pwede yung screenshot kung gusto nyo rin. Okay, ngayon, ano naman yung buy limit? Buy limit. Ang buy limit naman, ganito yan. Kapag ang ano mo, kapag ang price mo, yung entry price mo is mas mababa dun sa ano, dun sa current price. Parang ganito. Diba? Mas mababa siya. So, ganito siya. Ayan, ganyan yung itsura. Parang ano, parang ito, parang kung makikita nyo dito sa picture na to, parang tumalbog, oh, ano, tatalbog. Kung tatalbog siya, di ba? Ito yung entry price natin, itong kulay green, tapos ito yung price, yung bilog na to. So, parang ganyan yan. Okay? So, kanina sa buy stop, di ba, nasa taas yung entry price natin. Pero yung price niya nasa baba. Okay, so ganito ang buy limit. Okay? Paano naman yung ano, yung sell? Sell stop sa sell limit. Okay, so mag-place tayo ng order. Kunwari magse-sell stop tayo. Short. Diba? Ang sell stop naman, kailangan yung entry price mo mas mababa dun sa current price. So parang ganyan. At yung entry price mo, ito yung current price, mas mababa ka. So ganyan. Okay, ganyan ang sell stop. Sell stop. Ganyan. Ganyan yung tsura niya. Okay? Ngayon naman, paano naman yung sell limit? Ang sell limit naman, ganito lang. Mas mataas naman yung entry price mo sa current price. So, gagawin mo. Mas mataas siya. Okay? So, kung makikita mo rin dito sa picture, ito siya. Ito yung entry price mo. So, ito yung price. Mag-ano lang siya, parang tinamaan niya yung support. Parang ganun. Ay, yung resistance na utol siya. So, ganyan yan. Yung ganyan yung sell limit. Ayan, sell limit. Diba? Okay. So, para mas madali rin natin magets, yung mga limit order, to mga limit na to, para siyang may support and resistance, di ba? Pag na-hit na niya yung price na papasukan mo, nagba-bounce siya doon, nagba-bounce siya, di ba? Kung buy limit, nag-bounce siya, nag-bounce siya sa support. Kung sell limit naman, nag-bounce din siya dun sa resistance, di ba? Ngayon, yung mga stop naman, parang yun yung mga breakout, di ba? Kunwari, ito, nag-place ka dito ng sell stop dito. Kasi, ini-expect mo na magbe-breakout yan. Pababa, tuloy-tuloy na. Okay? So, ayun lang.